Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Capricorn sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ko ang energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ano kaya to? Judgment, no? So, clarify natin tong judgment. Oh, kaya lang kasi sumunod yung Ten of Swords. Ano kaya yun? So, ang dating sa akin, may judgment. So, more like may marirealize ang iba sa inyo. At ito ay all about career. So, sabihin natin gusto nyo mag-level up. Yun yung marirealize ng iba sa inyo. Mag-level up ang career. Like promotion, or magkaroon ng increased salary, or magkaroon ng bagong work na may better salary sa current na job, or makahanap ng bago kung walang work ngayon, edi mag-a-apply, makahanap ng bagong trabaho na may magandang salary. So, ganun ang dating sa akin dito. Merong realization. Kasi may ano rito eh. Ito kasi judgment. More like reflection, realization. Or reviewing ng past or present. Parang nagkakaroon ng reassessment, re-evaluation sa work, sa topic ng independence, expertise, reliability, or sa any form ng satisfaction, stable satisfaction sa work nga. Or sabihin natin matagal na sa work yung iba sa inyo na para bang sa period na ito mapapaisip sila na worth it pa ba yung pagstay nila sa work nila na parang di sila nagbe-benefit. So again, may realization or reflection na maaaring mangyari sa topic ng career. Lalo na kung matagal na sila doon. Whether kayo mismo to or someone na malapit sa inyo na yun nga, mababalitaan nyo na lang na para bang napapaisip-isip tungkol sa work nila, para bang nandun sila sa process na nag-iisip sila kung masaya pa ba sila sa work na to or mag-stay pa ba, ganon. Ngayon may 10 of Swords tayo. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, na para bang feeling nila in pain sila or feeling failure, or dadaan sila sa crisis ba. So again, yun yung topic, crisis sa workplace.
whether di na sila masaya or may mga tao sa paligid nila sa workplace na nagpapasad sa kanila or nambubuli. Kaya parang di na sila masaya or napapaisip na sila kung mag-stay ba magre-resign or anong next move na gagawin nila. Ay, may magician tayo. Ito maganda. Ano kaya yung magician na to? Ay, di kita. Dito tayo. Yan. Ang weird na itong ano. Pero maganda, no? Maganda yung cards. Kabibili ko lang nito eh. May ano, zombie ba to? Knight of Swords, oh. May zombie doon. Magician, Knight of Swords. Well, case to case basis. So, sabihin natin, binubuli yung iba sa inyo sa workplace. So, manifestation dito ay ipagtanggol lang sarili. Matututo silang lumaban. Tulad niyan, no? Paglaban dun sa zombie or ito yung bully. Lalo na kung ayaw pa nila mag-resign at wala pang kapalit. So, kung gusto pa nila magstay, pero problema yung workmate, more like, ang maaring mangyari ay i-confront nila yung bully or someone na masama sa kanila. Yung unang senaryo. Pangalawa, sabihin natin na mapupunta or napunta na yung iba sa inyo sa period na na-stuck sila, nagpo-procrastinate, di nila alam kung anong next move, na parang confused sila sa kung anong magiging desisyon nila. So, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, may outcome na or result. So, ibig sabihin may decisive action na maaaring mangyari dito sa period na to. Ano ba? Pangatlo. Yung pangatlo na senaryo, kakaroon sila ng lakas ng loob na tanungin yung boss nila sa anything na bumabagabag sa kanila sa work. Okay? So, sabihin natin, hingi sila ng advice dun sa boss or tatanungin nila kung may chance bang ma-promote sila, anong dapat nilang gawin para ma-promote. So again, more like yung manifestation dito ay magkaroon ng action na, ganun. Action sa pag-express ng thoughts o ng opinion. So, career reading naman yun. Dahil career reading, di naman to love reading. Kaya wala tayong clue. So, dahil walang clue, dito na tayo sa susunod na deck. Saan ba yun? Ito. Pang masasabi nito. So, bihira ako to gamitin. Kaya minsan nalilito ako. Kasi nga, hindi ko siya masyadong nagagamit. Hindi naman pwedeng di gamitin. Sayang naman. At makakalimutan ko lalo. May ibang way kasi dito ng pagbasa nito. So, yung original na way
ay merong formation. Kaya lang masyadong komplikado. Kaya gumawa ko ng sarili kong way ng pagbabasa. Kaya lang, since di ko nga masyadong nagagamit, nakakalimutan ko tuloy yung sariling method ko. Anyways, eto na. Dito na tayo sa mensahe dito. Well, mag-ingat. May someone na gusto ng harm or violence, abuse. More like enemy. Fierce enemy. May misfortune na paparating. More like tungkol sa loyalty ng pinagkakatiwalaan ng iba sa inyo. Doon nyo ma-realize na hindi pala. Fake pala yon. Yung taong pinagkakatiwalaan. Fake friend. Or naiinggit. Doon nyo ma-realize na masamang tao pala yung pinagkakatiwalaan ng iba sa inyo. May lihim na inggit, lihim na galit, nagsiselos, or literal na may evil eye, o masamang intensyon. Oh my God. So again, ang dating dito, pinagkakatiwalaan talaga ng iba sa inyo tong taong to. More like a close. Whether nangyayari na to, na nakukutuban na ng iba sa inyo, or mangyayari pa lang. Pero again, more like may nagbabadyang danger dito, at ang danger ay enemy, fierce enemy na gustong mag-cause ng harm or i-betray kayo for some reason. So mag-ingat na lang. Huwag masyado magtitiwala. So ito, gagana lang kung may tao. So kung walang taong lumabas, edi pwera na yan. Walang taong lumabas. Pero kung may lalabas pa ring tao, edi sama pa rin yun. Walang tao. Ito magandang combination in a way na malaki ang chance or tendency na mag-celebrate ang iba ay, teka. May iba nga palang way ako ng pagbabasa nito. So yun, ulitin ko. Malaki ang chance ng celebration. Kaya lang kasi ang masama magkakaroon muna ng failure or disaster bago kayo magsasaya. At least nauna to. Bago to. So parang siyang blessing in disguise na after nyo maging sad, may happiness na kasunod. Or sabihin natin nawalan ng pera yung iba sa inyo. So after mawalan, mababalik din yun. Example, nanakaw yung pera nyo or na-misplace. So after ilang days o sa period na to, all of a sudden, bigla na lang may magbibigay ng pera sa inyo. Ganon. Na parang may magdo-donate or magiging kind at binigyan kayo ng balato or ewan ko, for some reason, magkakapera. Kung nawala ng pera, di magkakapera ulit. Ganon. Napalitan lang. Sabihin natin, di maganda ang takbo ng sales. So, huwag mag-alala kasi after ilang days, makakabawi din. So, ganun. Ito kasi topic ng pera to eh.
Ito, celebration. Wala tong silbi. Walang silbi dahil pang yes or no lang yun. Nyek. Ito na naman yung enemy natin. May enemy tayo dito. Enemy na naman. Ito enemy to eh. Enemy. Ito enemy na naman oh. Niisip ko kung magkarugtong ba. Ito saka to. Teka, wala namang tao dito eh. Subaltan natin to. Pero wag nandito pa rin yung enemy. So dito baka maiba pa. Yan natin. Baka malighten. Iba yung energy. Kasi medyo negative. Or literal na negative. So pinalitan ko to kasi inaisip ko dito relationship eh. Kaya lang walang tao. So, di siya gumana. Di siya applicable o walang silbi. Pero kung di ko siya tatanggalin, more like relationship yon. Kaya lang, dito na naman siya. Oh. May love dito. Ayun, fidelity of the one you love. Ano ba yan? Mighty enemy. Kanina fierce enemy. Mighty na ngayon. Kaloka naman to. So, malaki talaga ang chance ng enemy. Or, di nga lang natin masabi kasi may dalawa yung yung clue dito. Business and love. So, pwedeng sa career or sa work. Ay, career sa work. Career or relationship. Yung enemy dito. So, beware. At least mayroon tayong subject. Karoon na tayo ng subject kung saan manggagaling yung enemy. Pwedeng sa workplace or sa career. Sa workplace or sa relationship. Ito na naman. May enemy na naman tayo. Pero babae. Pero sa case na to, hindi siya malala. So, sabihin natin may makakaaway pero hindi ganun kalala. So, sabihin natin misunderstood ng babae kayo or miscommunication, misunderstanding, miscommunication ay posible. Or pagiging snobbish, may someone na magiging snobbish, probably itong babae. May babaeng magiging snobbish sa iba sa inyo. So again, hindi siya malala. Kasi ito ay threat of violence. Pag nakita ko to, malalang version ng broomstick. Pero again, dito sa case na to, nabawasan yung lala. So, ang dating siguro mag-aaway pero hindi naman below the belt yung mga painful words na maaaring manggaling sa babaeng to. Kasi less threatening ang dating sa akin. Pero same pa rin yung scenario. Maaaring may makaaway ang iba sa inyo, babae. Pero hindi siya yung mighty at fierce enemy dito. Hindi siya ibang tao. Diyos ko, magkaiba pa pala yun. Kaibang tao. Kasi ito less threatening Yung isa, yun yung severe form. Yung mighty at
ano ba yun? Mighty at fierce enemy. So again, manggagaling sa workplace or sa relationship, yung kaaway. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, beware. Ngayon, basahin ko na lang tong part na to. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Kukuha lang ko ng 3. Madali lang naman tong intindihin dahil basic English lang. Gawin ko na siguro 6. 6 na. Para marami-rami. So sabi, pay attention to signs. The synchronicities you have been noticing are not coincidences. Ito. Be present. You will attract love by enjoying your life as it is. Wherever you are, be all there. Ilan na yun? 2. Ito 3. Express your love. It is important to let people know that you love them. You have nothing to lose. Parang kanta yun Nothing to lose. Ano to? Difficulties. Jealousies from others may serve as obstacles to success of this connection. So parang may connection din to dun sa reading natin na may enemy, di ba? So ilan na to? 4. Ito pang 5. Love your shadow. Accept and work with the flaws in yourself so you can learn to accept others as they are. At ang uli, deception Sabi dito, deception. Parang may connect din to dun sa kaninang reading natin. Deception is wearing a mask in this relationship. Remember, yung enemy, mighty enemy, fierce or mighty enemy ay manggagaling sa work, di ba? Work or relationship. Workplace or relationship. Yung iba ay mukhang relationship. Pero again, alin man sa dalawa. Workplace or relationship. Dito kasi sabi, deception, someone is wearing a mask in this relationship. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. Po.